Papaandarin natin yan ngayong araw na ito. And okay, so what is up mga ka-hardcore? We are back. And andito ngayon si Stalker. Bali papaandarin natin yan ngayong araw na ito. And ang gagamitin nating karburador dyan ay ito. Yan. Itong karburador na ito ang gagamitin natin sa kanya. Kung hindi natin mapapaandar itong ating motor gamit itong throttle body. Meron ako nakausap na magaling na mekaniko. Kaya daw yung paandarin ngayon. Okay, so papaandarin natin yan. Since nandito yung ating starter. Ang starter natin ay Racing Monkey. Bali modify din yan. Tinabasan itong parting ito para kumasya dun sa kanyang lalagyanan ng starter. Diyan. Tinabasan yan. So ipakita ko sa inyo kung paano yan ginawa. Okay. Yan. Racing Monkey. Open CC yan pang Mio. Ngayon kabago-bago pa lang. Ayan. Kita nyo may plastic pa. Ayan. Oh. Dinaisik ko na. Para lang magpang-abot. Ito. Umabot dun sa atin, tapos ito babrakitan ko na lamang dun papunta dun sa ating makina. Ito open CC na ito, mas mataas to sa 500cc, baka naman mapagana ko na dito. Ito 5mm itong kapal nito, itong ibabaw at saka nitong ito 5mm yan. Ngayon babawasan natin para pumasok sa loob. Okay, so yun ang ginawa natin dyan. Tinabasa natin ito para lang kumasya doon. Umabot itong gearings niya doon sa gear ng kanyang pinaka-Vendex para mapaandar ito. And madali naman yan. Ngayon, pag napaandar natin yan, huwag nating abusuhin kumbaga ba. Aandar siya, pero syempre, lumaki yung kanyang engine displacement. Ang mangyayari dyan, sala na ang ating ECU. Ang mangyayari dyan, yung ECU natin is ipaparimap talaga natin yan. Kailangan natin yang iparimap. Ngayon, kung hindi natin madadala sa remap, ang gagawin natin dito is i-convert na natin siya into CDI. Yan. I-convert na natin siya dito sa karburador at saka CDI. So, itong karburador na ito, madali lang naman ito. Kasi ganito lang ang concept niyan. Ang head natin is DOHC. Ibig sabihin, dalawa ang ating intake valves. Dalawang intake valves, dalawa ang exhaust valves. Ang isang karburador ay magsusupply sa isang barbula. At saka ito din dun sa kabila namang barbula. Ngayon, pag nagsupply ito, kahit manipis ang ating makukuhang gasolina dito, dito ay makapal, magsasanib puwersa pa rin yan dito sa ating cylinder. Kasi ang dalawang barbula na yan ay opening yan papunta dun sa ating piston. So kahit magsala ang tono nito, at saka magsala din naman ang tono nito, magpapanagpo pa rin yan sa gitna dito sa ating piston. Basta ang kanyang air and fuel mixture kapag nagpanagpo sa gitna ay optimal. Dapat optimal yung sunog niya. Pero mas maganda na rin kung gagawin natin yan, pagpaparehasin na rin natin yan. Ganun naman talaga ang concept niyan. Dapat magkaparehas ang sunog niyan. Diba? Magkaparehas ang gasolina na isinusupply nito at saka isusupply nito dito sa ating piston, dito sa ating makina. Para at least magkaparehas ang sunog. Lagi yung tatandaan, left and right pa rin yan. Left and right, ibig sabihin, halos hahatiin niya yun sa piston. Ngayon, ganun din naman, magsasanib puwersa rin naman yan dito sa loob ng isang piston na ito. Kahit maliit ito, manipis, ito makapal ang binibigay na gasolina. Iisa ang magiging sunog niyan. Pero mas maganda kung parehas ang jettings natin. Anyway, so yun lang ang konsepto natin dyan. Ang gagawin natin, papaandarin natin siya. Pag umandar siya, hindi maganda. Dadalhin na lang natin sa kay Mototan para i-remap ito ng panibago.
And kung hindi na talaga kaya, kung ayaw na talaga, kung tatanggihan nyo na talaga, di i-convert na natin yan sa CDI. Ito ang ating gagamitin. It's either CDI ng panglifan ang gagamitin natin, panglifan lang, or kahit na anong walang limit. Kasi useless yan, lagi yung tatandaan, hindi naman maganda na lagi mong i-remap ng lampas ng halimbawa 14,000 RPM, 15,000 RPM, or lampas pa, i-remap mo ang ating ECU. Kasi unang-una, hindi doon nasusukat ang lakas kung gaano kataas yung limit. Di sana, ang manufacturers, isinagad pa hanggang dulo. Pinataas pa na nila ng pinataas yung RPM na limit ng makina. Diba? Ngayon, hindi. Ganito lang ang konsepto niyan. Halimbawa, ang makina ang kaya lang niyang i-produce na power ay hanggang 8,500 RPM. Na ando na ang peak power niya. Pagdating ng 8,500 RPM, papuntang 12,000 RPM, bababa na siya ng bababa. Useless, kahit gaano kataas yan, wala ka ng power na makukuha doon. Halimbawa, tataas ka na tataas, bababa na ng 8,500 RPM to 12,000 RPM, pababa na sa graph. Wala nang lakas yun. Kaya ang dapat dyan, it's either i-optimal mo hanggang doon sa pinakamalakas niya, hanggang 9,000 RPM, kung 8,500, hanggang doon, dire-diretso sa graph. Dapat dire-diretso. At least, yun ang maganda na remap ng makina. Hindi yung tataas kang ganyan, tapos biglang drop pa ganyan. Walang power kang nakukuha. Lalayo lamang ang iyong kambyuhan, lalayo lang yung iyong RPM, hanggang 12 lang yung RPM mo. Pero wala na yung power. Nagdadrop na yung power mo. Kaya, katulad ng iba, yung walang limit, mahuhuli nyo naman yun magagamay nyo naman yan kung nasaan yung tunay na lakas nyan sa kambyuhan ng isang motor. Kahit wala kang minomonitor dito. Diba yung iba, nagre-rely sa RPM. Naandyan yan, oo. Pero yung iba, sa tunog pa lamang ng motor, yung magagaling na hinete, tunog pa lang, malalaman na kung hanggang saan ang power ng makina na yon. Pag sa tingin nila, wala nang ibigay yung makina, syempre, dagdag kambyo ka na yan. Ganun lang yun. Okay, so, ito yung gagamitin natin sa kanya kung hindi aandar kasi hinayang naman ako sa makinang yan. Sayang din naman ang pag-aalay natin dyan. And para dito sa makinang ito, ang gagawin natin sa kanya is ihintayin na lang natin dumating yung chassis na ipinagawa natin. Kung ipinagawa tayo ng chassis, syempre hindi porkit tapos na, hanggang doon na lang. Uusisain pa natin yan, yung chassis na yan. Maghahanap pa tayo ng impurities. Halimbawa, dito sa parting ito may nakita kang konting crack. Ngayon, tinutungtungan yan. Yung pinaka-crack na yun, dyan mag-uumpisa ang sira. Dire-diretso na yan hanggang doon. Kaya dapat yan, i-scrutinize natin mabuti. Hanapin natin kung saan yung may mga salang gawa. At bago pa natin ikabit, ipagawa na natin. Ayusin na nating mabuti. Ganun lang naman. Ganun sa nagbubuo. Kasi mahirap na yung ipagpipilitan mong ikabit yung ating mga makina, lalo na kung nagpo-produce ito ng sobrang lakas na power. Hindi katulad nung ibang mga motor dyan na nagka-crank up ng 10 horsepower. Ito kasi 50 plus to 50 plus sa ganitong size ng makina. Ngayon, kung ito ipagpipilitan mo sa ganito kaliit na batalya, wala. Wawasakin talaga niya yung ganito kaninipis na batalya. Kaya dapat, sa chassis pa lamang, ang chassis mo, yan ang nagho-hold ng power mo, ng weight ng rider, at saka kung ano ang magiging posisyon mo, lahat nakarely yan sa chassis. At saka syempre sa makina na rin, nandun ang power sa makina. Pero lahat yan, ang magdadala niyan, useless yung malakas na makina kung wala kang paglalagyang magandang chassis. Diba? Nandyan yung safety mo sa chassis na maganda. Ngayon, ang gagawin natin dito is hintayin na lang natin yung ating chassis. Hintayin na lang natin yung chassis nating patapos at ipapacheck natin sa kanilang mabuti. Ang sunod nating gagawin dyan is ikakabit na natin ito syempre. Ngayon, pag ikinabit na natin ito, hahanapan natin ito ng posible na magiging sira niya. Paano gawin yon? Halimbawa, ito yung sinabi ko before. Ito, ang gagawin sana natin dyan is ipapaano muna natin yan. Papahinang muna natin, pero hindi. Ikakabit muna natin ito. Para at least, ma-estimate natin kung ano yung mga tatama, ano yung tatamaan dyan sa part ng chassis, at gaano kalaki ang i-adjust natin. Yan. Tapos ito, for example ito yung ating ignition coil. Ngayon, ang kailangan naman natin dyan is kung saan ito aabot na maganda, at saka syempre, pinakamadaling i-access pag ikinakalas kabit itong ating ignition coil. Sunod, itong ating harness. Itong ating harness, aayusin din natin yan. I-scrutinize natin yan. Halimbawa, hahanapan natin kung may git-git, may ngat-ngat ng daga, kung mayroong mga sakit na hindi lumalapat. Yan. Tapos ito, syempre, itong tambutso. Once na ikabit na natin yan,
Dito naman tambutso. Padaanan naman ng tambutso sa ilalim. Kung ano yung sasabit at ano ang magiging ride height niya kapag naikabit na natin yung tambutso niya. Yan. Okay, so yun lang. Ito, hindi pa natin ito mapakalman. At nasa labas yung ating isang motor, yung Raider na di-turbo. Okay, so ito yung ating Raider Turbo. Yan. Niluluto pa natin yung Raider Turbo natin kaya na may kalan dyan. Niluluto pa natin yan, hindi pa yan masyadong luto. At gagawin pa natin sa isang araw. Pero for the meantime, pag nagawa na natin yan, is try natin yan ilaban dito kay Stalker pag nabuo. Wala, puro motor-motor ko na lang. Paglalaban-labanin na lang natin yung mga motor natin. Siguro mas maganda yon. At least, di ba? Ito kasi motor na ito, grabe kasi ang power niyan Ngayon, yung power na yon, delikado rin yon para sa sarili niya. Yung power na ipoproduce niya, yan din ang magiging sanhi ng ikakasira niya. Yun ang hirap sa turbo. So sa mga nagtatanong dyan, kung pwede nating ipang daily itong turbo, kung ipapan daily nyo lang ang motor na nakaturbo, advice ko lang wag na. Kasi yung binibigay niyang power sa makina na yan, kung hindi yan naturally ginawa na may turbo, sisirain niya yan. Kung ano mang bagay na hindi nawala yun nung binili nyo, tapos kakabitan nyo na kung ano-ano, yung mismo ikinabit nyo yun mismo magiging sanhi na ikakasira ng motor nyo. Tapos ang purpose nyo rin naman ay pang daily. Okay lang sana kung pang show, kung pang waswasan, minsan nyo lang gagamitin. Pero kung gagamitin nyo na pang daily ang turbo, well, madidefeat yung purpose. Yung pang daily nyo, na pang service nyo pang araw-araw, defeat na yung purpose na pang commute nyo, pang daily commute. Advice ko, wag nyo nang iturbo kung gusto nyo rin lang ipang araw-araw. Kalokohan lang yan. Okay. Okay, so andito na naman tayo and ayun, yun lang. So famous last words. Papaandar rin natin to ngayong araw and hopefully papaandar natin. Kung hindi, di maglalaan tayo ng panibagong oras at panahon para sa kanya para pag-isipan nating mabuti kung ano yung gagawin natin sa CDI at saka karburador na sasalpak natin dyan. Okay, so hanggang dito na lang muna yung vlog natin and paki-like, comment, share, and subscribe na lang nitong video na to. And ayun, so sana maging successful itong ating gagawin. Kung hindi, wala tayong magagawa. Pero lagi nyo tatandaan, once na na-convert na natin yan, wala na itong balikan. Hindi na natin yan pwedeng ibalik ng FI. Kasi babaguhin na natin yung manifold, babaguhin na natin yung wirings. Tapos syempre, ang mga makinang ganito, hindi basta-basta ang gastusan yan. Kaya once na umandar yan sa pagiging CDI niya at karburador, yun na yan. Okay, so I think hanggang dito na lang muna ulit. And ayun, paki-follow na lang yung aking isang page, The Racing Glitch, ito. Okay, so paki-follow na lang yung page na yon and kung gusto niyo makita yung updates para dito, bali doon na lang kayo manood. And shoutout doon kay Top Viral Videos, doon sa nangunguha ng putang video kong yan. Yung nangunguha ng video ko, mas maganda pa yung views niya mas marami pa yung views niya kaysa dun sa original. Tapos ang inilalagay niya kung ano-ano against naman sa akin, ako yung uploader. Apakabobo mo. Once na makita kita, banatan talaga kita. Sinasabi ko sa iyo. Ayun lang, isang magandang pagbati para sa iyo. Pag nakita kita, babanatan kita, susuntukin kita sa mukha na matindi-tindi. Alright? Okay, bye-bye.